Idinetalye po ng testigong COA auditor kung saan ginastos ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagbunyag din ang iba pang nabigyan umano ng confidential funds. Kabilang ang mga kaapelido raw ng ilang senador. At live mula sa Senado, may Express Report si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang mga isiniwalat na impormasyon nitong bagong testigo? Ruth, samot-saring Christmas activities, pasasalamat, gift-giving, tree planting, pati distribution ng wheelchairs. Ilan lamang yan sa mga inilista ng Office of the Vice President na di umano'y pinagamitan ng kanilang confidential funds noong December 2022. Sa muling pagtestigo ni COA Auditor Sailin Del Campo, ibinunyag niyang nagbigay ng dagdag na dokumento ang OVP. Yan ay matapos silang maisyuhan ng Notice of Suspension dahil sa mga paglabag na nakita sa paggamit ng kanilang confidential funds. Ayon kay Del Campo, may butas pa rin silang napansin kahit sa mga bagong dokumento. Pakinggan natin ang bahaging yan ng impeachment trial. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. At itong binasa mo, tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. Samantala, nakitaan din daw ng COA ng paglabag ang OVP sa paggastos ng confi funds nito noong first at second quarter ng 2023. Kaya nag-issue sila ng Audit Observation Memorandum. Nagpadala naman daw ng acknowledgement receipts ang OVP para i-justify ang paggamit nila ng naturang confi funds. At doon lumabas ang iba't ibang pangalan na nakatanggap daw ng confi funds. Kabilang sa mga yan, kaapelyido ng mga senador at kanilang pamilya. Pakinggan natin ang bahaging yan ng impeachment trial group. Yes, merong umpaw ko tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Sa ICFO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Ito naman, 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aid. Samantala, Ruth, umabot din si Del Campo sa pag-evaluate din ng confi funds ng OVP hanggang third quarter ng 2023. At sa dakong yan ng impeachment trial, inusisa naman ng prosekusyon yung kaugnay sa acknowledgement receipts din na binigay ng Office of the Vice President kung saan nagbayad sila ng daang-daang libo para sa mga informant na, sabihin ko yung mga pangalan based doon sa nakita ko at narinig ko kanina ha, 130,000 pesos para kay Beverly Claire Pampano. 250,000 pesos naman daw, Ruth, para kay Matthew Queso. And then meron ding pangalang Xiaomi 8, Jay Camote at Miggy Mango. Ruth. Sa pang-issue na natalakay naman ng isang linggo, kasi kung sino daw ba itong dapat na accountable na officer o yung may pananagutan, ano naman dyan ang sagot nitong si Del Campo? Kung maalala natin, Ruth, last week, diyan naging mainit yung usapan o yung sagutan nila Senator Judge Amy Marcos at Attorney Wamil. Kasi nga, ang iginigit dyan ni Senator Judge Amy Marcos ay hindi si VP Sara ang accountable official. Pero naniniwala si Attorney Wamil na bilang head of agency ay accountable si VP Sara. Ganyan din ang paniwala ni Auditor Del Campo. Isa sa mga sinasabing accountable official dahil dun sa mga sa notice of suspension at disallowance ay mismong si VP Sara. Gayon din ng disbursing officer na siyang nakapirma at nakapangalan doon sa cheque na in-encash para dyan sa confidential funds na yan. Pakinggan natin yung bahagi yan ng impeachment trial, Ruth. Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte.
the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa del Rey. Si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang Special Disbursing Officer and she disbursed po the cash advance. Mayan yung isa pang issue tungkol dito sa pinagtalunan din na yung mga dokumento ng prosekusyon at depensa, yung pag-stipulate o pagtanggap dyan. Na-resolve ba yan? Yan yung inangalan ni Prosecutor Lorna Capunan sa simula ng impeachment trial kanya dahil ang sabi nga niya, in her words, inindyan sila ng defense team dahil nga nagkaroon ng ruling ang presiding officer last week na dapat mag-usap ang prosekusyon at depensa either Thursday or Friday last week para nga dyan sa pagko-compare ng mga acknowledgement receipts na Ruth umaabot ng mahigit 4,000. Pero idinetalye ni Attorney Capunan na nag-text daw sila ng Wednesday para malaman kailan kayo ready. Sabi daw nila sa depensa, wala raw sagot. Pagdating daw ng Thursday, 5:30 p.m. daw nagsabi ang defense team na pwede sila August 14 o sa darating pa na Biyernes. So ang sinasabi ni Attorney Capunan, aanhin pa nila yung meeting na yon, gagamitin na nga itong mga acknowledgement receipts na ito sa isinasagawang impeachment trial ngayon. So ang sinasabi naman ng depensa, wala namang kailangan i-compare kasi ang makakapagdesisyon naman kung gagamiting ebidensya yan ay ang mga senator judge o ang impeachment court oras na in-offer na yan as evidence. Pero sa huli, nag-rule nga itong si Presiding Officer Escudero na ang gamitin na lamang sa isinasagawang impeachment trial ay yung tabulation na ginawa mismo ni Del Campo base sa mga acknowledgement receipts na yan. Nagbiro pa siya itong si Presiding Officer kay Attorney Capunan. Pakinggan natin ito, Ruth. The chair did make a ruling, issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna inindyan, baka ginost ka. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka inindyan, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost na yung bago ngayon. Hindi na. Ghost na yung bago ngayon. Ghosting pa. Ruth, as of this time, tapos na ang impeachment trial para sa araw na ito. Will resume by tomorrow ng alas 10 ng umaga. Yan muna ang latest sa impeachment trial, day 14. Balik sa'yo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.